yan ang ating pag-uusapan kasama po si PhilHealth Corporate Affairs Group Acting Vice President Mr. Ray T. Balenya. Good afternoon po and welcome po sa Serbisyong Bayanihan, Sir Ray Balenya. This is Attorney Dot Gancayco and of course, Ma'am Annie Rentoy. Sir Ray is the Acting VP Corporate ng ating pong PhilHealth. Good afternoon po, Sir Ray. Good afternoon, Attorney Dot. At syempre, Ma'am Annie, Happy New Year po sa inyo at salamat po sa pagbibigay daan niyo po sa PhilHealth dito po sa Serbisyong Bayanihan. Okay, Attorney Dot, allow me first to ask this question. Kung hindi ako nagkakamali kaninang umaga, mayroon pong press conference at doon sa press conference na yan ng PhilHealth, mayroon silang inanunsyo that's something to do with the increase yata noong ating contribution doon sa ating mga PhilHealth members. Can you clarify this once and for all? Manggaling po sa inyo, Sir Ray. Go ahead, please. Yes, Ma'am Annie, in-announce po ng ating pong President and Chief Executive Officer, si Sir Emmanuel Sir Mandy Ledesma Jr., na proceed na po kami sa pag-implement po ng contribution schedule para po sa taong 2024, sapagkat ito po ay mandato po ng Universal Healthcare Law at kami po bilang ahensyang tagapagpatupad po nito, nananagot po sa bayan na ito po ay ating ipapatupad. So, yan po ang pinakabuod ng naging mensahe po ng ating pong President and CEO kaninang umaga. So, ngayong taon nga po, 2024, batay po sa itinadhana sa Universal Healthcare Law, ang ating pong contribution rate para po sa ating buwanang kinikita ay 5% na po. At ang pinaka-ceiling naman na atin pong ipapatupad ay 100,000 pesos. Nananatili po sa 10,000 pesos yung atin pong floor. So ibig sabihin po ang range po natin ay mula po sa sumisweldo ng 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos ay 5% po monthly yung atin pong contribution rate. So last year po kasi ay 4% yung atin pong contribution rate. Yung 4% po, Ma'am Annie, Attorney Dot, ay yan po yung rate na nakaschedule noong 2022. Dapat kasi noong 2023 ay 4.5%. So nagkaroon dapat ng aumento na 0.5%. Pero alam nating lahat na ito po ay napigil sapagkat pinasuspindi po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, Attorney Dot, yun na po ang computation, ha? 10,000 to 100,000, 5% po yan. Yung Tama 2020... po, Ma'am Annie. Opo, noong 2022, 4% lang ang na-increase, pero supposed to be that's 4.3% or 4.5%, Sir Ray? Pakiklara. Opo, noong 2022 ay yan po ay 4% na ipatupad po natin yan. Noong 2023 na dapat po ay magiging 4.5% ay hindi po natuloy yung implementation, gawa nga po ng may suspension po dito. At ngayong 2024, ayon sa batas, 5% na. Kaya lalabas po, Ma'am Annie, Attorney Dot, na nagkaroon po ng 1% na increase from 4% to 5%. Ngayon po, ang pinakamababa na magiging contribution na po natin using the 5% this year ay 500 pesos po kada buwan. Ngayon, yung 500 pesos po na yan, Attorney Dot, Ma'am Annie, hahatiin pa yan sa kalahati kapag yung kababayan natin ay may employer. Kasi po, pagka may employer, 50-50 po ang hatian. So, ganyan po mangyayari. Bale, yung 500 kada buwan, 250 na lang yan dun sa mga obrero, dun sa mga may employer. Okay, that's very clear to me, Attorney Dot. Ayan. So, hindi yan sasagutin lahat ng mga employer, kundi hati naman. Attorney Dot, ibalik ko sa inyo si Mr. Ray. Go ahead, please, Attorney Dot, please. Thank you. Yes, Miss Annie, bago ako magpunta dun sa talagang nakaprepare na question, I just want to know, Sir Ray, since sabi po ninyo dapat noong 2023 nag-increase ng 4.5%, ngayon naman talagang i-increase na natin, magiging 5% na tayo. When will this stop po? Is this going to be higher and higher every time? Ano po ang nakasulat sa batas? Hanggang kailan po ang pag-increase? Titigil po ba ito in the near future? Thank you po. Yes, thank you, Attorney Dot. Salamat po dyan sa tanong. Ito pong 5% as scheduled under the UHC law, ang kahuli-hulihan na
contribution increase, no, na mangyayari. Ayon po sa batas kasi, yung 2024 ay 5%, no? At yung ceiling itataas to 100,000 pesos. Come 2025, ayon din sa batas, ay yun pa rin, 5%, 100,000 pesos na ceiling. So, masasabi natin na ito na po ang huling adjustment, no, na mangyayari po ayon sa batas. Okay. Ayun, Huling talagang adjustment. napangiti ako doon, Miss Annie. Yan. Alam mo, syempre, yung mga empleyado, di ba? Kahit papaano, kahit magkano lang yan, 500 pesos is really big for them, lalo na kung maliit lang ang sweldo mo. But of course, lalo na sa part ng employer. Kasi minsan hirap na rin ang mga employer na magbibigay ng sweldo. Ito pa, dadagdagan pa yung babayaran pa for the employee. Medyo magandang balita na yan na po ang last na adjustment. So, I'm going to go now to my next question. Sir Ray, regarding po sa PhilHealth package rates ng 2024, anong medical cases specifically po ang mag-iiba ang rate? Please give us po the details or please clarify. Lahat po ba? Tataas po ba? May adjustment po? Or hindi naman po? Thank you po. Well, Attorney Dot, masasabi natin na lahat po ay masasubject, no, sa pagtaas o pag-increase, no, ng package rates. Ngayon po, meron tayong on two levels ay meron tayong ginagawa po na pag-aaral. Una po ay yung pag-rationalize sa mga piling sakit at conditions ng mga kababayan natin na yung talagang mga most burdensome, no, yung burden of disease, no, ay talagang mabigat, no. At syempre, ito rin yung madalas na kiniklaim ng mga miyembro. At kung di ako nagkakamali, ilan sa mga cases dito ay pangunahin pa sa mga killers, no, sa mga pumapatay sa mga Pilipino taon-taon. So, what I'm saying is that merong specific na mga cases kami na ira-rationalize. At ayon sa naging pahayag kanina, halimbawa po, itong dengue hemorrhagic fever. Napakarami nating mga kababayan, na tinatamaan po nito at napakamagastos po nito, no? So, yung mga nagki-chemotherapy, yung pong may bronchial asthma at yung may bacterial sepsis of the newborn, ang lahat ng ito po ay pinag-aaralan po na ira-rationalize this year, Attorney Dot. Now, napakalaki po ng nakikita nating magiging increase dito sapagkat nitong 2023, nasimulan na po natin ito. At nailabas namin yung 3 cases na talaga po namang napakamagastos sa mga pasyente. Ito po yung stroke. Yung stroke, 2 po yan, no? May hemorrhagic stroke, merong ischemic stroke. Alam niyo po ba na dito lamang po sa ischemic stroke, dating 38,000 pesos yan. Naging 80,000 pesos po yan effective last year. Pero itong ischemic stroke ay 28,000 dati, ay naging 76,000 pesos. So kung mapapansin nyo, halos 200% ang naging increase po. Halos na doble po, no? At yung pangatlo pong condition na itinaas namin ng malaki din ay yung pong pneumonia high risk. Dati-rati yan, 32,000 lang yan, attorney. Naging 90,100 ang sinasagot na po ng PhilHealth yan. Para po dito sa 3 conditions na ito, on average, ay 150% ang naging increase natin. So sinimulan na po natin yan 2023 at magtutuloy-tuloy po yan ng 2024. Ngayon, syempre napakarami nating mga conditions, no, pati mga surgical procedures. Tataas din po ba yon? Kasi ang nabanggit ko lang, 3 last year, 6 this year, no? So lalabas 9 na conditions lang yon. Ang isa pa po na isinusulong dito po sa PhilHealth, the rest of the case rates, no, the rest of the medical conditions at mga surgical procedures may be subjected, no, to by as much as 30% increase, no. So yan po, napakalaki po na aabangan po yan nating lahat for 2024. So sabi ko nga, Attorney Dot, no, sabi kasi sa batas, for every increase in contribution, dapat may katapat na increase in benefits. Last year, we were not able to implement, no, yung increase in contribution, and yet nagawa po nating maglabas ng mga enhancements sa benefits. 2024, magtutuloy-tuloy po yan. So yan po ang mga aasahan po nating lahat.
Okay, Miss Annie, before I give to you, I will just react to that. Yes. So yes, go that's ahead po. very, very good to hear because it's so hard to let go of your hard-earned money, di ba? But when you know Tama that po. it's going to be in the future also for your own benefit, then it will be easier for you na ibigay ang iyong contribution. So thank you for explaining to us na yung mga makukuha din naman pala kapag nagkasakit ay lalaki. Okay? And yung mga i-mention po ninyo na mga common na talagang napakagastos, yung tatlo yun na sinabi ninyo, pneumonia, ano po ba yun? 3 conditions? Hemorrhagic, hemorrhagic pneumonia. Ischemic, oo. Opo, may Oo, hemorrhagic. ischemic stroke, tsaka ischemic. pneumonia. Napakalaking bagay po niyan. And it's really very good to know that there will be increase also of what you are going to get because you are increasing also your contribution. Okay, Ma'am Annie, I'm going to give to you the screen. Thank you po, Sir Ray. Thank you very much. Sir Ray, anong klaseng sakit ba ang pasok dito sa PhilHealth Benefits Package? Kasi alam niyo, Attorney Dot, di ba, on a daily basis, meron tayong nakukuhang mga public service dito na idinudulog. Yung mga nagkakasakit na mga bata sa puso, ano po, alay napakagastos. Every time na maririnig mo, sinasabi nila, milyon ang ginagamit dito. Sir Ray, mabilisan lang, bago sagutin mo yung tungkol doon sa package ng benefit para doon sa, ang tawag dito, ano nga yan, package ng... Z-benefit. Okay. Opo. Okay. Kasama ba ito doon sa mabibigyan din ng increase? How much is that? Kasama ba ito doon sa 30% na bibigyan ng increase? Ang good news po, kasama po yan na mangyayari ngayong 2024. Kasama po yan o bahagi yan ng ating pong benefit plan na aprobado ng ating PhilHealth Board. Ito pong Z-benefits na particular po kayo sa mga bata, ang ilan sa mga pinag-aaralan ngayon ay yung Z-benefits natin for open heart surgery for children. Dalawa po yan, yung ventricular septal defect at yung tetralogy of Fallot, So, ang mga ito ay sasailalim sa usual staff work at pag-aaral at ito po'y dadaan sa proseso. Pero suffice it to say, Ma'am Annie, na ang mga ito po ay naka-indicate, nakalagay sa ating benefit plan, meaning talagang ipupursu po natin ngayong taon. Very good. Congratulations, Attorney Dot. Nasagot niya yung tanong ko, Attorney. Dahil ikaw mismo, Attorney Dot, saksi ka doon sa mga humihingi ng tulong dito sa Serbisyong Bayanihan. Minsan maririndi ka doon sa amount para doon sa isang pobreng tao. Hindi niya alam kung saan niya kukunin. Kaninong lukbutan niya ito kukunin dahil umaabot ng milyon. Thank you very much po, Sir Ray. Balik ko ulit kay Attorney Dot. Attorney, go ahead please. Thank you. Yes. Thank you very much, Ma'am Annie. Actually, I'm going to another issue. Okay. So we have discussed, Sir Ray, all about yung mga physical illnesses, yung mga sicknesses, but actually there's another kind of an illness, and that is mental illness. Marami po ako nakakausap. I just spoke with the UP President, si Sir Gigil, President po ng University of the Philippines, na talagang even in UP, napakarami pong mental cases amongst the students. So I would like to know, sir, if meron pong mga may problema sa kanilang mental health, meron din po ba kayong mental health package? And ano po ang may offer po ng PhilHealth sa mga ganitong klaseng sakit? Thank you po, sir. Well, Attorney Dot, ang good news po natin ay meron na po sapagkat October of last year ay inilunsad na po natin yung outpatient mental health package po natin. At ang kagandahan po nito, Attorney Dot, ay ito po'y outpatient, meaning makakadagdag ito doon sa decision making ng mga kababayan nating mangangailangan nito sapagkat hindi naman kailangan na naka-confine sila ng matagalan sa hospital, meaning pwedeng gawin ito on an outpatient basis. So noong October po ay inilunsad po natin ito sa pangunguna ng Department of Health at ng PhilHealth. At ngayon po ay nagpaparami po kami ng mga accredited providers para dito kasi specialized care na po ito. Meron tayong dalawang package for this, Iniintay ko lang po yung information ngayon. Pero may dalawang packages po dito na nakapaloob. So,
depende po sa package na i-avail, meron pong mga serbisyo, mga gamot na nakapaloob at ito po ay ma-avail natin sa mga facilities, no, na i-accredit ng PhilHealth. So sabihin na natin na ilunsad natin last year at ngayon ang kampanya natin, Attorney Dot, ay mag-accredit ng maraming facilities. Nang sa gayon ay maging accessible po itong package na ito sa mga kababayan natin. So ayon nga sa mga pag-aaral, parang humigit kumulang 3 milyon, no, ng mga kababayan natin na may ganitong condition at mangangailangan ng mental health services. At ito naman ang tugon ng PhilHealth. Meron po, Attorney Dot, yan ang good news po para sa mga kababayan natin na may mental health condition. Wow, that's very good news indeed, Sir Ray. Talaga naman, Miss Annie, ang sabi kasi, kaya marami ngayon, nag-increase yung mga mental cases. Yung nangyari talaga during the pandemic na hindi lumalabas, nawala ng trabaho, merong mga abuses na nangyari sa bahay dahil kakasama sila lagi sa bahay. So that is indeed very good news from Sir Ray, and maybe this show of ours should be spread. Kailangan i-share po natin ito sa mga hindi po nakakaalam na kasama po pala itong mental health cases sa binibigyan ng benefits. In fact, no? So, yes. Oo, gusto ko lang pong idagdag na yung sinasabi kong dalawang packages, no, under this benefit ay yung isa po, yung General Mental Health Services, ang atin pong babayaran dyan, no, doon sa facility na mag-aasikaso sa ating pasyente, 9,000 pesos. At doon naman sa mangangailangan ng specialty mental health services ay 16,000 ang magiging PhilHealth benefit. At ito po, direkta po itong binabayad sa facility. Hindi na yung member ang magkiklaim. Basta ang kailangan lang ng miyembro, dapat nagre-report sila, nakikipagkita sila doon sa facility para sila po ay magamot, no? So, ang ilan sa mga services na nakapaloob dito, siyempre screening, yung tinatawag na assessment, batay po sa Mental Health Gap Action Program, may mga diagnostics, yung mga follow-up visits, no? Meron yan. At meron yung tinatawag na psychoeducation, psychosocial support, at mga gamot po yan. Ngayon, meron din doon sa specialty mental health services. In addition, yung specialist diagnostics. So, medyo technical po, no? Pero suffice it to say, Attorney Dot, na meron tayong tugon, meron tayong response, no, sa mga kababayan nating mangangailangan nito. Kaya suportahan niyo po kami, magpa-accredit maraming mga rural health units, mga health centers, at mga pasilidad na may kakayahan na magbigay po ng ganitong serbisyo nang sa gayon maging accessible ito sa marami nating mga kababayan. Okay. Alam mo, Attorney Dot, very good, no? Yes. Yes. Nakakatuwa yan, Attorney Dot, yung binabalita ni Sir Ray, ha? Dahil yung binanggit niyang datos, Attorney, 3 million. 3 million ang mayroon ganito. Alam mo, kung isang check-up lang ang mangyayari dito sa isang pasyente, hindi maku-cure. Kaya kailangan nila ng mga accredited provider. Ano po, magpa-accredit na yung mga sa inaakala nyo, pwede po kayo. At doon sa mga requirements, siguro pwede na kayo magtanong po sa PhilHealth para masama na po kayo at makapag-start na rin kayo ng serbisyo doon sa mga kababayan natin, lalo na doon din sa mga malalayong lugar. In Metro Manila, Attorney Dot, madali mong ma-accommodate yan. Ano po? Pero sa ibang mga lugar na pwede naman sigurong matulungan yung pagkakataon na makapagpa-check up ka, maumpisahan at masusugan, napakalaking bagay yan. Ang gamutan nito, ulitin natin, hindang isang beses. Magtutuloy-tuloy ito. Yung mga doktor nga sinasabi, forever mo na itong gagawin. Okay, at Attorney Dot, ang susunod nating tanong kay Sir Ray. Sir Ray, bago ko ibalik din kay Attorney Dot, ito, makikimarites ako, ha? Sir Ray, mayroon sinasabi dito na ito naman sa kapakanan nito, Attorney Dot, ng mga may-ari ng mga pribadong ospital na hindi daw sila nababayaran ng on time. Sir Ray, sige nga, makabalita ulit kami sa inyo. Ano na ba ang latest dito? Kasi hindi naman talaga hindi naman talaga madali mag-maintain ka ng isang pribadong ospital. Para sa kapakanan naman nila po, ano ang pwede niyong sabihin dito? Thank you, Sir Ray. Thank you, Sir Ray.
Well, Ma'am Ani, kung sa mga nakaraan meron tayong naging issues no sa pagbabayad ng claims, ay ito po ay dahil sa siyempre no nagkaroon ng mga some system slowdown nitong mid 2023 at siyempre sa kaalaman ng lahat nung Setyembre ay tayo po ay nagkaroon ng information security incident. So talagang inaamin namin na nakaapekto ito doon sa pagbabayad natin ng claim. Pero ang gusto po namin na ibalita po, malugod na binabalita sa inyo pong lahat, no, Ma'am Ani, na between August lang and December 31 of 2023, ang PhilHealth po ay nakapagbayad ng 46.4 billion no, na worth of claims to both government and private facilities na accredited po natin. In fact, nalagpasan na po natin yun pong 27 billion na unang napag-usapan sa Congress na to which we committed that we will pay within 90 days, no? And that would be December 31 of 2023. So what we are saying, Ma'am Ani, is that naka-bounce back na kami. Yun yung termino na ni Sir Mandy kanina. PhilHealth has bounced back no, from this situation. At tuloy-tuloy ang aming pakikipag-usap sa mga stakeholders namin. Alam nyo, kahapon lang, kausap namin yung Private Hospitals Association of the Philippines, no? Yung kanilang presidente, si Dr. Jose de Grano. At ibinabalita namin na napakaganda ng naging pag-uusap at naipakita natin na tuloy-tuloy na yung ating pagbabayad. At merong kaming nilatag na mga iba-ibang plano para po masolusyonan na yung mga nagiging bottlenecks natin sa claims processing. So meron tayong mga immediate action steps, merong mga for long-term solutions. Pero suffice it to say po na as we speak now, ay tuloy-tuloy po no, yung ating processing at pagbabayad ng claims. Hindi lang po sa pribadong ospital, Ma'am Ani, pati sa mga government hospitals no, na partners din natin. Okay, that's a very good news, Sir Ray. Maraming salamat. So wala silang problema, Attorney Dot. August to December, nakabayad sila. So ibig sabihin 2023 ang may balanse. I'm assuming Sir Ray, ano po? Ayan, okay. Sige, Attorney Dot, ibalik ko ulit sa inyo si Sir Ray para sa iba pa natin mga katanungan. Go ahead, please. Thank you. Since Miss Annie, medyo wala na tayong time, siguro yung last question ko na lang po kay Sir Ray, or request, no? Sir Ray, marami pong nanonood po sa atin na hindi po nila alam kung paano maging miyembro ng PhilHealth. Ngayon na lalong napakaganda na ng mga packages po natin, kung hindi po sila enrolled ng kanilang mga employers o kung sila po ay self-employed, ano po ang ma-advise po ninyo para sumama na sila at mag-enroll na sila sa PhilHealth? And if you have any other announcements, paki-announce lang po. Thank you po, Sir Ray. Attorney Dot, salamat po. Tayo pong lahat ng mga Pilipino ay automatic members na ng PhilHealth. Ayon po yan sa Universal Healthcare Law. Kaya natutuwa po ako, ang term na ginamit nyo ay rehistro no, o registration. Sapagkat yun talaga ang kampanya natin sa mga kababayan natin na magparehistro kasi mahalaga meron tayong record sa PhilHealth at meron tayong PhilHealth ID number o PIN. Mahalaga na meron na tayong record at kung may record na, ina-update po natin yan. Dun sa may mga bagong baby, dapat ina-update natin yan sapagkat makakatulong yun para maging maginhawa yung pag-a-avail natin ng benefits. Simple lamang po ang pagpaparehistro. Magsadya lamang po tayo sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Tayo po ay mag-fill out ng PhilHealth member registration form. At kung may mga idedeklara po kayong mga dependents, halimbawa legal na asawa, dapat po may maliwanag na kopya ng marriage contract. At kung mga anak below 21 years of age, ay syempre maliwanag na kopya ng birth certificate. Huwag din pong kalimutan na ang miyembrong magpaparehistro, magdadala sila ng any valid ID para po ma-establish natin yung kanila pong pagkakakilanlan. So lahat po ng ito ay kailangan natin, ipoproseso po yan, mabilis lang ang processing at mahihintay po nila yung kanilang ID at yung kanilang member data record. So soon, kapag atin ang natapos yung atin pong project, no, IT project, ay gagawin na rin natin yung registration online. Pero sa ngayon ay hinihikayat natin na sa mga tanggapan ng PhilHealth gagawin po yung pagpaparehistro.
Okay. That's very good, Okay, attorney. that's very clear. Yan, okay. Sir Ray, pasensya ka Ikaw na, ba, ha? Miss Annie? Ha? Abo. Member Of ka na course. ba? Member ka na ba? Ako yung nakikinabang na Okay, sa very benepisyo good. ng... ako yung nakikinabang na, matagal na, Attorney Dodd, sa benepisyo ng PhilHealth. Ayan. Okay, very Ayan. good, very good. You are a very good employee and Filipino citizen. So at this point, Miss Annie, we have no choice but to let go of our guest this afternoon na ang masasabi ko, napakamalumanay magsalita. Nasa boses pa lang niya, parang napakabait na tao. Thank you so much, Mr. Ray T. Balenya, the Acting Vice President of the Corporate Affairs Group of PhilHealth. Magandang hapon po sa inyo and hope to have you back again. Salamat po. Anytime, Attorney Dot, anytime, Ma'am Annie, at mabuhay po ang serbisyong bayanihan.